Another great day, Bok, and sobrang exciting tong araw na to kasi na-invite tayo ng isang real estate na company. Na-invite tayo as keynote speaker and excited ako na ma-share yung wisdom natin sa experience natin sa success, lalo na sa sales, di ba? So, ma-impart ko sa kanila kung ano naging experience ko. And exciting to kasi lahat ng mga attendees, so rin yung mga talagang nag-break na rin ng mental wallet na gustong kumobra ng komisyon, paano mag-grow sa business nila, paano mag-grow sa ginagawa nila. And yun ang gagawin natin. Samahan nyo ako, Bok, etong journey na to kasi lumalabas na tayo sa industry ng multi-level marketing and tumutulong tayo sa ibang industry naman ngayon sa real estate. So, samahan nyo ako. Pasok. Katulad nyo rin ako na nangarap nung una. Yung pinanggalingan ko din, from employment na na-open sa sales. Align din sa ginagawa ko, na kung ano yung ginagawa ko, nagpupush din ako. Paano ko rin pinupush yung sarili ko sa ganitong result? Hindi na ako kontento, hindi dahil sa hindi tayo kontento. Gusto natin ma-experience, kaya tayo nagsisipag kasi bakit? Gusto mo ng next level na experience. The more na na-hit mo yan, dapat mas lalo ka manggugin. The more na na-achieve mo yan, mas lalo mong ginagalingan. Ibig sabihin, ang comparison, gusto nyo yung tip na dire-diretso yung pag-ascend? Dire-diretso yung pag-angat? Tip yan. Huwag ka lagi mag-compare sa dati mong buhay. Kung plano mo yung buhay mo, mas madaling planuhin yung kasunod. Ang comparison ko, bakit ako bigil pa rin? Kasi meron pa rin akong goal. Hindi ako pwede makomparison. Okay na, may resort, may ganito, masarap na yung buhay, pero meron pa rin ako in the next level. Sino gusto nitong kumita ng 7 digits? Isang buwan. Paano? Paano ka ka-ready? Bakit mo sa gusto? Anong skills na kailangan? Anong sipag na kailangan? Alam ko masipag ka na. Yun na ba talaga yun? Kasi you know something na sa sarili mo na meron ka pang hindi nagagawa. Na meron ka pang dapat na improve. Naniniwala ka doon. Na meron ka dapat na ikakagaling pa. Bakit ako na-achieve? Kasi pag merong nilatag sa akin na opportunity, kakaririn ko yan. Hindi naman sinabi na kailangan college graduate. Hindi naman eh. Ang kailangan naman, bumenta. Ang kailangan naman, maraming ma-close deal. Ang kailangan, so ano kailangan ko ngayon? Yung skills. Ask yourself, ano yung next level ko? Ano yung gusto mo? Usapin mo sarili mo. Close your eyes. Yes. Happy ka sa result mo ngayon? Happy? I know hindi. I know meron pa. What are the areas na kailangan ko pang galingan? Go bigyan ka. Yan ang magpapa-excite. Yan ang magpapaginsing sa'yo na excited ka. Lahat ng gusto mo, i-deserve mo. Magaling ka. Yung pag-yes mo, ibig sabihin, humility. Yung pag-yes mo, yung talaga masabi ng sarili mo, kaya ko yan. Wala tayong pinagkaiba. Magkaiba man tayo ng industry, pero isa lang tayo ng discipline. Isa lang tayo ng discipline. Isa lang tayo na kumakausap din ng tao. Yes, kumakausap kami ng tao. May rejection. Yes, may rejection din. Pero wala tayong pakialam dyan. Hindi ko binibilang rejection. Hindi ko binibilang yan. Ang binibilang ko yung quality. Ang binibilang ko yung nakausap ko, yung na-close din ko. Pero yung mga reject, normal lang naman eh. One of the decisions din na ginagawa ko, pag merong magaling, didikit ako dyan. Pag merong mentor na alam ko matutunan ako, mag-i-invest ako ng tayo dyan. Hindi naman tayo mayaman. Pero kailangan ko magbago. Kailangan ko dumikit sa mga achiever. Kailangan kong ma-influensya nila. Why? Importante yung circle. Importante yung pinapakinggan. Importante kung sino yung nagsasalita, yung may result. And pag nakikita ko yun, napapire up ako. May natutunan ako. Kailangan yung thinking natin, dapat yung mga limiting beliefs mawala. Akalain nyo ba na pinakamalaking hotel accommodation or accommodation yun, wala silang hotel? Ano yun? Airbnb. Tama? Grab, may taxi ba sila? May motor ba sila? Wala.
Ibig sabihin, paano ka mag-innovate ng thinking? Paano ka mag-level up ng thinking? Kung dalawa lang nasa mindset mo, paano ka mag-grow? Kasi pag na-hit mo yan, merong ituturo na skills sa'yo. Ako ba, nakontento na ako sa 1 million isang buwan? Before? Laki na. Pero nag-imagine ako, anong buhay ng 5 million per month? Ngayon, nasa mindset ko na, anong buhay ng 20 million per month? 50 million per month? Sana ako galing, minimum na sweldo. May ilalabas ka pa na galing. Hindi ako naniniwala na hanggang dan ka lang. Hindi ako naniniwala na hanggang dalala ka lang. I-break mo yan. Palakihan mo yan. Marami ka pang pwedeng gawin. Naniniwala ako dyan. Compete ka para gumaling tayo sa iba. Pero hindi. More on maging passionate ka. Huwag mo i-compare sarili mo sa iba. May sarili kang process. Huwag kang mataranta kung bakit may mabilis, bakit magaling. Kasi bakit? Huwag na natin i-compare sarili natin. Kung magaling yun, nauna na yun. Alam mo, lumamang na sa experience. Ikaw, bago-bago ka pa, huwag ka na magmadali. Be passionate. I-love mo lang ginagawa mo. I-love mo yung produkto mo. I-love mo yung pagkausap ng tao. I-love mo yung sipag. Hindi ka magbibilang ng trabaho. Hindi ka magbibilang ng oras. Hindi ka magbibilang ng no. Magiging magaan sa'yo. Kaya ang success, madali lang. Yun ang maging successful ng todo. Practice. Mula sa maliit, walang overnight na malakihan agad. Itawid mo to. I-practice mo maging achiever. Kasi bakit? Yan yung tipong pag dumating yung oras, papasalamatan mo sarili mo. Kung masasabi mo pagka nag-award, kung may award ka man, kung meron mang recognition, masasabi mo, yes, deserve ko yan. Focus, pinaka-importante. Tandaan nyo, isang high school grad. Chowking nagtrabaho. Dunkin Donuts. Tama. Ang achievement ko dati, Employees of the Month. Pinapa-ice cream. Masaya na. Bakit ko sinasabi? Kasi nangarap lang na malaki. Hindi pa ako tapos. Kung naman yung level ko ngayon, malayo pa ako sa totoo ko ambisyon sa buhay. Ambisyoso tayo eh. Failures, yes, marami. Pero hindi ko binibilang yan. Marami pa akong gusto ma-experience sa buhay. Huwag ka makontento. Kalokohan yun. Habang nabubuhay tayo, na-experience mo rin yung masarap na buhay. Kaya the reason yun, dati ako nandito, gusto ko i-inspire na hindi ka lang hanggang dyan. Kasi pag bukas mo ng mata, pag nagbilang kong 3, pag nagbukas ka ng mata mo, ang nakita mo na yung kotse na gusto mo, yung life na gusto mo. And pag nagsabi ka ng yes, feel it, it is real. Feel it na totoo. Yung yes na success talaga na na-feel mo kasi bakit? Yan yung ma-feel mo pag nakuha. Yan yung ma-achieve mo. Yan yung nag-aantay sa'yo pag ginalingan mo pa ng todo. Panakanag 3, 2, 1. Open your eyes. Yes! 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 Thank you! Thank you! Thank you so much. Thank you, thank you. Congrats. Ang tumatak lang talaga sa akin is, pag ba na-reach na yung goal mo or na-achieve mo na yung pinaka-goal mo, ano yung magiging character mo? Ano yung next na gusto mong makuha? Huwag ka magiging complacent sa isang goal lang. Dapat tuloy-tuloy yung goal mo para mas marami pa yung makuha mong goal. Taasan mo yung standard mo na hindi ka hanggang dito lang. Mas taasan mo pa yung pangarap mo sa buhay. Patuloy-tuloy mo siyang ginagawa at consistent. Talagang merong mangyayari at mangyayaring maganda sa buhay mo. And hindi lang siya na nag-motivate, kundi nag-inspire pa rin siya sa amin. And then, na kung ano ba talaga yung tunay na reality ng buhay.